Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 2, 2024. So, ngayon is tatako na tayo sa ating panibagong series na tatalakay natin para sa isang buong linggo. So, yung series na tatalakay natin ngayong araw is papaliwanag natin, explain natin pero talakayin muna natin or balikan lang natin ng papiyaw yung series na tinalakay natin itong kahapon or last week para doon sa mga bago lang na tagapakanood at tagapakinig. So, yung series na tinalakay namin last week ay God's Catalyst in Shaping History. So, yung ginamit ni God na tao, pag-catalyst kasi pag sinabi yan, ano yan, parang sitwasyon or tao na ginamit niya para baguhin yung history. Siya yung ginamit. So, ngayon, yung series na tatalakay natin ngayon ay karuktong lang about catalyst pa rin siya. Pero ito, God's catalyst for change, para sa pagbabago. So, yun nga, example is si Christ, yung parang siya yung ginamit ng God na tao para dun sa ikababago ng ating mundo. Example na lang natin, diba? Ngayon, kung wala ba si Christ, wala si Jesus Christ, wala si God, sa tingin ba nyo or tingin ba natin is nagtatalakay tayo ngayon ng salita ng Diyos? Diba hindi? Binago tayo ng Diyos. So, parang ginamit niya si Jesus Christ para maging catalyst para for change ng ating buhay or buhay ng ating sanlibutan sa mundo. So, ang Bible verse na tatalakay natin yung araw ay Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Ang sabi dito, "For to us a child is born, to us a son given, and government will be his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of greatness of government and peace there will end. He reign on David's throne over his kingdom, establish uphold his justice, righteous from the Lord, and forever the seal of the Lord Almighty will accomplish this." So, parang si Jesus Christ na siya yung pinanganak para maging prince na ni God, kasi God yung king, parang siya yung babago ng mundo natin, siya yung mag-represent kay God. So, para lumawak yung ating talakayan, tayo dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, Jesus is ultimate catalyst of God. Diba sabi ko sa explanation ko, si Jesus Christ yung naging ultimate catalyst ni God. Dahil sa kanya, dahil nung pinanganak siya, nung tayo binago niya, tayo may mga inaaral natin, alam nga natin yung nangyari nga sa buhay niya. Parang siya yung naging ultimate na ginamit ni God para baguhin tayo, baguhin yung mundo. Number 2, Jesus is renewing the world right now. Diba? Kung wala nga si Jesus Christ, wala tayong tinatalakay ngayon, wala tayong ina-explain or pinapaliwanag na ganito. So, nandito siya para baguhin tayo. Ako, di lang ako ganito natin, pero nabago ako. Binago nila ako. Number 3, Jesus is inviting us to be part of His renewal. So, kagaya ako nga nabago ako. Yung iba sa atin nabago. Pero tayo hindi pa huli para baguhin din tayo. So, parang hinihikayat tayo ng Diyos ni Jesus para bago rin. And sa application, live and die for Great Commission. May kilang buhay. Kailangan mabuhay tayo na may dala natin yung Great Commission. Number 2, be the body of Christ on earth. So, mag-represent tayo natin yung body ni Christ na nandito sa mundo. Na siya ay nasa heaven siya para tayo na mag-representa ng buhay niya at ng body niya. Number sa last, conquer earth with the authority of Jesus. So, sakupin natin yung mundo or ipakalat natin yung salita ng Diyos na magpasakop tayo doon sa authority ni Jesus. So, yun lang po para sa araw ito na may manatapang tayo sa ating pananood at pakinig. God bless, Lord.